Sa isang family dinner, magkakasalo sa hapag sina Manny, 38 years old, ang kanyang inang si Carmina, 67 years old, at ang babaeng si Margaret, 35 years old. Alas 8 na ng gabi ng mga oras na yon at konti lamang ang tao sa fine dining restaurant kung saan sila naka-check-in. Hindi maubusan ng kwento si Carmina kay Margaret. Ang kanyang topic ay ang kanyang anak mismo na si Manny. Ikinikwento niya sa dalaga ang lahat ng achievements ni Manny noong kabataan nito. Si Margaret naman, bilib na bilib. Pero si Manny, blankong muka at malalim ang iniisip. Iisang tao lamang ang kanyang nasa isipan ng mga oras ninyon. At yun ay ang kanyang dating nobya na si Cindy. "Anak, ano ka ba naman? Ang lalim ng iniisip mo." Komento ni Carmina, sabay palo sa balikat ng mahina kay Manny. "Oo nga naman, Manny. Palagi ka nalang ganito." Matawa-tawang sabi naman ni Margaret upang pagaanin ang kanilang ambience. Tumayo si Manny. "Ma, paalis na po muna ako. Medyo sumakit ang tiyan ko. Eto ang susi ng kotse ko. Kaya na lang po umuwi mag-isa." Sabi ni Manny at ibinigay ang susi ng kotse sa kanyang ina. "Aba, teka lang anak. Iiwan mo ako rito kay Margaret?" "Yes ma. Kailangan po eh. Dahil sumakit ang tiyan ko. Kailangan ko na magpahinga." At saka na ito dumire-diretso palabas ng establishmento. Nahihiyang ngumiti si Carmina kay Margaret. "Marga, pagpasensyahan mo na ang anak ko. Kailangan lang talaga natin kunin ang loob niya. Eventually, mauhulog din ang loob niya sa'yo. Promise yan." "Tita, I think kailangan na nating itigil ito. Isang taon yun na akong inirereto sa kanya. Pero kahit kailan, hindi siya nagpakita ng interest sa akin. I think we just really need to accept na hindi niya ako magugustuhan." "Eh ha? So ano ha? Susuko ka na lang? Kilala kita. Hindi ka ganyan. Kapag may gusto ka, hindi ka susuko hanggat hindi mo nakukuha yun." "Tama naman po ang sinabi niyo, tita. Pero ibang usapan na kapag ang taong gusto ko." Ayoko na magmukhang desperada sa harap ni Manny. I think the more na ipinipilit ko ang sarili ko sa kanya, the more na ayawan niya ako, tita. "No, iha. Ang mabuti pa, wag na muna natin siyang pag-usapan. Wag kang magdesisyon ng padalos-dalos. Kakausapin ko siya sa bahay pagdating ko roon. Okay ba?" Hindi sumagot si Margaret, pero makikita sa kanyang buong mukha ang pagkadismaya dahil ipinaparamdam na naman ni Manny na ayaw nito sa kanya. Nang matapos na silang kumain ay umuwi na rin sila kaagad. Kinausap ni Carmina si Manny sa loob ng kwarto nito. Nakaupo si Manny sa kama. Si Carmina naman ay nakatayo lang sa harap nito at halatang hindi maganda ang mood nito dahil sa nangyari kanina. "Manny naman, bakit mo naman kami nilayasan ni Margaret kanina sa restaurant?" "Dahil ayoko siyang pansinin, ma. I did my best para magustuhan siya. Pero hanggang ngayon, di pa rin yun nangyayari. I'm sorry kung hindi ko siya kayang gustuhin." "Eh bakit ba kasi hindi mo siya kayang magustuhan? Maganda siya, mayaman, sexy. Lahat ng magagandang katangian na sa kanya na. Mataas din ang pinag-aralan niya. Kaya ano bang hindi mo gusto sa kanya?" "Kaya nga hindi ko siya magustuhan. Dahil iisa lang nilalaman ng puso ko. Hanggat hindi nawawala ang pag-ibig ko sa taong yun, hindi ko kayang magmahal ng ibang babae, ma." "Diyos ko naman. Si Cindy? Cindy. Puro ko na lang Cindy. Anong klaseng gayuma bang ipinainom sa'yo ng babaeng yun? At siya na lang ang bukang bibig mo?" "I don't know, ma. But it doesn't matter. Kasi hanggang ngayon, kahit 9 na taon nang nakakaraan, hindi pa rin siya mawala sa puso't isipan ko. Sorry, ma. Pero kailangan nang tanggapin ni Margaret na hindi ko siya magugustuhan. Huwag mo na siyang paasahin at pilitin pa."
So ganun, baka nakakalimutan mo na hindi pa rin naililipat sa pangalan mong ari-arian ng yumaong mong ama. Kapag hindi mo ko sinunod, hindi ko ipapamana sa iyo ang lahat ng ari-arian namin. Kapag namatay ako, ibibigay ko ang lahat ng yon sa charity. Pagbabanta nito sa kanyang anak. Ma, tingin mo ba talaga yung mga manang first priority ko sa buhay? Kung hindi yun, ano? Si Cindy, siyang priority ko sa buhay. Hanggat hindi ko siya nakikita, hindi ako magiging masaya. At hindi rin ako maghahanap ng ibang babae. Napahilamos na lamang si Carmina sa mukha dahil sa kanyang konsumisyon. Manny, Diyos ko naman, magsasampung taon na. Hindi ka pa rin ba nakaka-move on? Sabihin niyo na ang lahat ng gusto niyo sabihin. Pero hindi magbabago ang lahat ng sinabi ko. No, ano man ang mangyari, kailangan mong pakasalan si Marga sa ayaw o sa gusto mo. Hindi ko ang magdidikta niyan, ma. Akala niyo ba, hindi ko alam ang totoo? Anong totoong sinasabi mo? Ikaw ang dahilan kung bakit iniwan ako ni Cindy. Alam ko yun, pero pinili kong wag na lang sabihin sa'yo. Dahil ayokong totohanin mong lahat ng banta mo sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Carmina sa kanyang natuklasan. All this time, hindi niya alam na pala ito ng kanyang uniko iho. At saan mo naman nakuha yan? Ano naman ang kinalaman ko sa pagkawala ng babaeng yun? Tinakot mo siya, ma. Tinakot mo siya na kapag ipinagpatuloy niyang pakikipagrelasyon niya sa akin, ipapapatay niyo ang papa niya, ang mga magulang niya. Napalunok ng laway si Carmina dahil sa kaba. Ano ka ba naman, anak? Sino naman ang nagsabi sa iyo niyan? Hindi na importante kung sino. Pagod na ako magsunod-sunuran sa inyo. Simula ngayon, hahanapin ko na si Cindy. Ayokong maging miserable ang buhay ko habang buhay. At magiging masaya lang ako kapag nagkita kaming muli. Kaya please, ma, umalis ka na. Gusto ko nang magpahinga. Walang ibang nagawa si Carmina kung hindi ang umalis at magtungo na lamang sa kanyang kwarto. Aligaga siyang nagpaikot-ikot doon. Maya-maya ay nagdial siya ng kanyang numero at tinawagan ang isang lalaki. Hello, madam. Sagot ng lalaki sa kabilang linya. Hello, Enrico. May ipag-uutos ako sa iyo. Ano po yun, madam? Gusto kong hanapin mo itong taong gustong hanapin ng anak ko. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng detalye niya. Kailangan mong maunahan ang anak ko sa paghahanap sa kanya. Naiintindihan mo? Okay po, madam. Wait ko na lang pong ipapadala ninyong detalye para masimulan ko na po bukas. Okay, sige. Kapag nahanap mo siya, tawagan mo ko kaagad. Sige po, madam. At doon na nila pinutol ang kanilang tawag. Sa kwarto naman ni Manny, tinatawagan din niya ang isang kakilala upang ipahanap si Cindy. Hindi niya alam na ang kanyang inay hinahanap na rin ngayon ang babaeng kanyang iniibig. Pagalingan na lamang sila ng lalaking hinayar nito kung sino ang unang makakahanap kay Cindy. Kung sino man sa kanilang dalawa ang unang makahanap sa babaeng ito ay nasa kanyang mga kamay ang magiging takbo ng kanilang buhay. Sa kabilang banda, ang babaeng kanilang hinahanap ay ngayon ay nasa Zambales, si Cindy. Aling Lucia, baka ho pwede niyo akong bigyan ng trabaho dito po sa karinderya ninyo. Kailangan ko lang po talaga kasi ng pera ngayon. Kahit extra lang po. Kapag natanggap po ako sa ina-applyan kong cashier sa supermarket, aalis din po ako kaagad. Ay nako, huwag ka na maghanap ng trabaho rito dahil marami na akong mga trabahante. Sabi naman ni Aling Lucia. Kawawa naman yung mag-ina kung hindi natin sila bibigyan ng trabaho. Saglit lang naman daw, Lucia. Sabi naman ng asawa ni Lucia na si Pedro. Saglit lang po talaga, Aling Lucia. Siguro po, mga 1 linggo lang po. Kasi nag-a-apply na po ako eh.
Ihintayin ko lang po ang tawag nila sa akin. Ay nako, Cindy. Tigilan mo ko. Huwag ka nang umasang tatawagan ka nila dahil hindi yun mangyayari. Sino naman ang mag-hire sa mga kagaya mong no read no write, aber? Hindi po ako no read no write, Aling Lucia. Nakapagtapos po ako ng high school. Lucia, ano ka ba naman? Masyado ka namang malupit kay Cindy. Hindi ka ba naaawa? May kambal pa naman siyang anak. Mag-isa niya lang itinataguyod. Pedro, hindi ko nakasalanan yon. Kasalanan niya yon dahil nagpabuntis siya sa kung kani-kaninong hindi kasal. Kaya yan tuloy ang nangyari. Lucia, napakapasmado talaga ng bibig mo. Parang ang sama-sama naman yata ng ugali mo. Hindi porkit umangat-angat ka lang ng konti, pakiramdam mo, pwede mo nang apak-apakan ng ibang tao. At bakit kasi pinagtatanggol mo ang babaeng yan? Hindi ko siya ipinagtatanggol. Pasensya na po sa abala. Huwag na po kayong mag-away. Hindi na po ako mag-a-apply. Sir Pedro, maraming salamat po dahil sinubukan niyo pa rin akong tulungan. Sobrang na-appreciate ko po yun. Saad naman ni Cindy, bago pa man lumalim ang pagtatalo ng mag-asawa nang dahil sa kanya. Hindi. Ano ko ba naman, Cindy? Pag-uusapan lang namin ito ng asawa ko. Medyo bad trip kasi siya ngayon. Kaya kung ano-anong masasakit na salita ang mga nabibitawan niya. Hindi po sir, okay na po ako. Sa iba nilang po ako maghahanap ng trabaho. Maraming salamat po talaga. At umalis na nga si Cindy. Narinig pa niyang patuloy na pag-aaway ng dalawa. Nakonsenso siya dahil pakiramdam niya ay kasalanan niya kung bakit nag-aaway ang mag-asawa. Pero wala naman siyang magagawa dahil sa nangyayaring ito. Umuwi na lamang siya sa kanilang maliit na inuupahang kwarto. Sinalubong siya ng parehong 8 taong gulang niyang anak na sina Jeremy at Leo. Mama, bakit mukha po kayong malungkot? Hindi po ba kayo nakahanap ng trabaho kay Aling Lucia? Sabi ni Jeremy. Napabuntong hininga naman si Cindy. Hindi nila ako tinanggap mga anak. Mukhang nag-aaway pa sila ng dahil sa akin. Ayos lang po yun, Mama. Masama naman talaga kasi ang ugali ni Aling Lucia. Ewan ko ba, bakit ang sama ng ugali nun? Wala naman kayong ginagawang masama sa kanya. Marami naman pong tindahan dyan na naghahanap ng tindera, Mama. Kaya ayos lang po yan. Huwag na po kayong malungkot. Oo nga po. Nagtitipid naman po kami ni Jeremy para hindi ka agad maubos yung pera natin. 100 na lang ang pera natin mga anak. Pagpasensyahan nyo na. Taghirap ako ngayon eh. Parehong ngumiti ang kanyang kambal. Ayos lang po yun, Mama. Ang importante, kumpleto tayo. Ani naman ng batang si Leo. Kinabukasan, balak sanang magtanong-tanong ni Cindy sa isa pa niyang kakilala na daanan niyang karinderya ng mag-asawang Lucia at Pedro. Cindy! Cindy, halika! Pagtawag ni Pedro sa kanya. Bakit po sir? Ani naman ni Cindy. Mawawala si Mrs. ng mahigit 1 linggo. May bigla ang lakad sa Pampanga. Kaya pwede ka munang mamasukan dito bilang tindera. Napangiti sa tuwa si Cindy. Talaga po sir? Ngunit nawala rin bigla ang ngiting yun. Kaya lang, ayos lang po ba talaga to? Paano po kapag nalaman niyang pinapasok niyo pa rin po ako rito? Hindi niya yun malalaman. Kahit na malaman pa niya, ano naman, parehas kaming may karapatan dito sa karinderya namin. Ani naman ni Pedro at tumawa. Sa Cindy, bagamat masaya siya na wala muna ngayon si Lucia, ay may kung anong bumubulong sa puso niya na hindi magandang kalalabasan kung tatanggapin niya ang inaalok ni Pedro. Gayunman, dahil kailangan niya ng pera ngayon, ay tinanggap niya na rin ang oportunidad na makapagtrabaho. Kinabukasan din, nagsimula na siya bilang tindera sa karinderya. Siyang nagsaserve sa mga order ng customer.
Dahil sa kanyang taglay na karisma at kagandahan ay hindi maiwasan na maraming kalalakihan ang nagtatangkang kumuha ng kanyang numero, pero magaling niyang tinatanggihan ang mga yun. Samantala, palihim siyang pinagmamasdan ni Pedro. May pagkahumaling ang tingin nito sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit gustong-gusto siya nitong tanggapin sa trabaho. Gusto nitong makasama siya, ngunit hindi ito alam ni Cindy. Kinuha muna ni Pedro ang kanyang loob. Sobrang bait ng pakikitungo nito sa kanya. Isang araw, habang naguhugas ng pinggan si Cindy, mabilis na hinawakan ni Pedro ang kanyang kwitan, bagay na ikinagulat ni Cindy. Kaagad niya itong tinapunan ng nagtatanong na tingin. Naku, pasensya na Cindy. Kukunin ko sana yung kaserola sa ibaba, pero ibang nahawakan ko. Ani ni Pedro. Nagdududa man ay binigyan na lamang ni Cindy ng benefit of the doubt ang lalaki. Ani ay baka naman nagsasabi ito ng totoo. Nagsunod-sunod ang mga araw na kung saan ay palaging malagkit ang tingin ni Pedro. Hindi niya naiwasang isipin na pinagnanasaan siya ng matanda. Nagsunod-sunod din ang mga pagkakataon na kung saan ay nahihipuan siya nito, ngunit sinasabi nitong aksidente lamang ang nangyayari. Kaya isang beses, hindi na siya nakatiis pa. Nang magsasara na ng karinderya ay naiwan silang dalawa roon. Sir, matanong ko lang po pala, huwag niyo po sana itong masamain. Ano yun Cindy? Sige lang. Kasi napapansin ko, palagi niyo akong nahahawakan ng hindi sinasadya. Hindi naman po sa pinagdududahan ko po kayo. Pero sana po, huwag na pong maulit yon. Dahil hindi po ako komportable. Naku, ganun ba? Nilapitan siya ni Pedro. Ang totoo niyan, Cindy. May offer sana ako sa iyo. Para lang makabawi ako sa iyo. May dalawa kang maliit na mga anak, hindi ba? Yes po, sir. Bakit niyo po nabanggit yon? Magpapasok ka na sa eskwelahan. Nakabili ka na ba ng mga gamit nila? Hindi pa po, sir eh. Kaya nga po nagdodoble kayod ako ngayon para mabilhan ko sila ng mga gamit. Pero nai-enroll mo naman ba sila? Hindi pa rin po, sir. Ganun ba? O sige. Mabuti pa. Ako na ang bahala sa kanila. Mga 2,000, kasya na ba yun? Nagulat si Cindy. Po? 2,000? Oo. Kasya naman na siguro yun. Tig-1,000 sila. Siguro naman ay may mga uniforme na sila, sapatos at bag. Ang kakailanganin na lang nating bilhin, notebook, ballpen, at kung ano-ano pang inilalagay sa bag. Nakakahiya naman po, sir. Huwag na po. Ano ka ba? Huwag ka nang mahiya. Hindi ka naman nabago sa akin. Para na kitang pamangkin. Mag-iisang linggo ka na rin dito sa karinderya. Kapag napalapit sa akin ang mga tauhan ko, talagang napapamahal ako sa kanila. Kaya tinutulungan ko sila sa pangangailangan nila. Yung 2,000, maliit na halaga lang naman yun sa akin. Baka po malaman ito ni Madam. Magalit po siya sa akin. Sus naman, wala naman siya rito. Huwag mong alalahanin ang babaeng yun. Bukas ay linggo. Nagsasara kami kada linggo dahil rest day namin yun. Gusto mo samahan ko kayo para sa pamimili ng gamit ng mga anak mo sa mall? Hindi na po, sir. Promise po, okay lang po ako. Ano ka ba naman? Sige na, huwag ka nang tumanggi. Kung hindi ka komportable, edi isama mo ang mga anak mo. Pinag-isipan ni Cindy ng mabuti ang sinabi ni Pedro. Malaking tulong na ito sa kanyang mga anak kung tutuusin. Sige po, Sir Pedro. Pero promise po, babayaran ko rin po kayo kapag nakaluwag-luwag ako. Maraming salamat po uli ha. At saka, pasensya na po uli kung napaghinalaan ko po kayo ng masama. Wala yun. Maliit lang naman itong karinderya. Kaya minsan hindi talaga may iwasan
na mahawakan kita ng hindi sinasadya. Sana'y maintindihan mo yun. Pero pasensya pa rin. Sige po, sir. Nang umuwi ng bahay si Cindy, kaagad niyang ipinabatid sa kanyang mga anak ang tungkol sa sinabi ni Pedro sa kanya. Mga anak, may good news ako sa inyo. Bibilhan kayo ni Sir Pedro ng mga gamit sa eskwela. Masaya niyang pagbabalita sa kanyang mga anak. Gumuhit ang ngiti sa labi ng dalawa. Yay! Buti na lang po, kasi sa susunod na linggo na po ang pasukan. Diba po? Ani naman ni Jeremy. Tama ka anak, may awa talaga ang Panginoon. Ginamit niya si Sir Pedro para dinggin ang panalangin natin. Kaya nga po, Mama. Sabi naman ni Leo. Sasama kayo sa amin ha, pupunta tayo ng mall at doon tayo bibili. Lalo pang na-excite ang dalawang bata. Kinabukasan ay nagtungo sila sa mall at binilhan sila ni Pedro ng mga gamit sa eskwela. Nagulat si Cindy sa total amount ng pinamili nito para sa kanyang mga anak. Umabot kasi ito ng 4,000 dahil binilhan pa niyang dalawang anak ng sapatos at iba pang mga damit. Sir, bakit niyo po sila binili ng mga sapatos at damit? Okay naman na po sila. Meron naman po silang sapatos. Hayaan mo na, Cindy. Ang sabi nila ay luma na yung mga sapatos nila. At saka dapat sa mga grasya, hindi pinapalampas. Pero baka po matagalan kasi ako sa pagbayad ng 4,000. Lalo po't may iba pa po akong priorities sa pagbabayad po. Kailangan ko po kasing unahin ng upa, saka yung kuryente at tubig. Magkano ba ang kailangan mo roon? Ayos na ba yung 5,000? Ay, hindi na po sir. Ako na pong bahala roon. Iniabot sa kanya ni Pedro ang 5,000. Hindi niya ito tinanggap, ngunit kusa nitong inilagay sa kanyang bulsa. Sige na, tanggapin mo na ang 5,000 yan. Mahirap maging single mom, kaya tanggapin mo na. Hindi na po sir. Maraming salamat po talaga. Pero hindi na po kailangan. Sige na, kapag hindi mo tinanggap yan, itatapon ko lang yan sa basurahan. Sige na. Pagbabanta nito upang mapilitan siyang tanggapin ang pera. Si Cindy, hindi komportable na tinanggap ito dahil pakiramdam niya, balang araw ay sisingilin siya ng matanda sa ibang paraan. Sa paraan na tingin niya ay hindi niya magugustuhan. Pero dahil sobrang mapilit ang matanda, ay hindi naman niya ito magawang tanggihan pa. Sa huli, tinanggap niya na lamang ito. Gayunman, ipinangako niya sa sarili na babayaran niya ang lahat ng ito sa lalong madaling panahon upang nang sa ganon ay hindi na siya nito kakailanganin pang singilin sa ibang paraan. Isang araw, nakatanggap ng tawag si Cindy mula sa ina-applyang trabaho na madidelay pa ito ng 1 linggo. Ang unang araw niya sa trabaho bilang cashier ng supermarket. Nadismaya siya dahil gustong-gusto niya nang magtrabaho roon nang sa ganon ay makaalis na siya sa karinderiya. Pero dahil sa hindi inaasahang pagkakataon, mukhang magtatagal pa siya sa karinderiya. Labag man sa loob ay kailangan niya magpatuloy sa karinderiya ni Pedro. Isang araw, dumating ang kinakatakutan ni Cindy. Matapos nilang magsara sa gabi, ay may inalok si Pedro sa kanya na nagdulot sa kanya ng matinding takot. Cindy, gusto mo ba ng 5,000? Tanong ni Pedro sa kanya. 5,000? Para saan po? Bibigyan kita ng 5,000. At hindi na rin kita sisingilin. Sa 9,000 ibinigay ko sa iyo noon nung binilhan ko ng gamit ang mga anak mo. Hindi na po kailangan. Utang po yung kaya kailangan ko po yung bayaran. Hindi mo yun utang. Kusa ko yung ibinigay. Ikaw lang itong nagsabi na babayaran mo yun. Pero promise, hindi na talaga kailangan. Kung di kaya kung gusto mo, bayaran mo talaga. E di bibigyan kita ng ibang option para mabayaran mo yun sa ibang paraan. Ano po yun, sir?
Nilapitan siya ni Pedro at bigla na lamang siya nitong hinalikan sa pisngi. Halos lumabas ang kaluluwa ni Cindy sa katawan dahil sa mga nangyayari. Sa gulat niya, naitulak niya si Pedro dahilan upang mapaatras ito. Sir, huwag po sa ganitong paraan. Promise po, babayaran ko po kayo. Bakit? Kulang ba yung 5,000? Dadagdagan ko. Gagawin ko ng 7,000. Malaking bagay na yon para sa inyo ng mga anak mo. Alam kong hindi madaling magpalaki ng mga bata ang isang single mom. Kaya pumayag ka na. Biglang naghubad ng damit si Pedro at patuloy na hinahalikan sa liig si Cindy. Si Cindy naman, itinulak muli si Pedro at nagmamadaling tumakbo palabas ng karinderya. Lingid sa kanyang kaalaman, may isang tindera sa labas ng karinderya na naninilip mula sa isang maliit na butas ng pader at palihim nitong kinuhanan ng video ang lahat ng nangyari. Alam niya sa sarili na biktima si Cindy pero hindi siya papayag na hindi ito malaman ng kanyang among babae na si Aling Lucia. Ang babae kasing ito ay si Rosemary. May lihim siyang inggit kay Cindy dahil nga maganda ito at nililigawan ng maraming kalalakihan, kabilang na ang crush nito. Matagal niya nang gustong mapatalsik si Cindy mula sa karinderya, ngunit dahil nga ramdam niyang paborito ito ni Pedro ay hindi niya magawa. Kinabukasan ay hindi na nga pumasok ng trabaho si Cindy dahil sa takot nito na trauma ito sa nangyari sa kanya kagabi. Ma, hindi na po ba kayo papasok sa karinderya? Tanong ni Jeremy. Hindi na mga anak. Mabuti pa maghanap na lang ako ng ibang trabaho. Bakit po, Mama? May sinabi na naman po ba silang masama sa inyo? Kasi hindi po kayo aalis doon kung wala pong problema. Sabi naman ni Leo. Ano ba kayong mga anak? Para na talaga kayong matanda kung magsalita. Basta, simula ngayon, maghahanap na muna ako ng ibang part-time. Habang hinihintay ko pa yung go signal ng inaplayan ko sa supermarket. Saan naman po kayo maghahanap, Mama? Kahit saan, marami naman diyang mga tindahan. Imposible namang wala ni isa sa kanilang naghahanap ng tindera. Sige po, Mama. Paano po kung maghanap na din po kayo kami ng trabaho? Kahit extra lang po, para makatulong kami rito sa bahay. Mga anak, wag na. Kaya ko na to. Baka kung ano pang mangyari sa inyo sa kalsada o kung saan man. Pero na-appreciate ko ang lahat ng concerns niyo sa akin, ha? Sige po, Mama. Kinabukasan ay naghanap na nga ng panibagong trabaho si Cindy sa mga tindahan. Awkward siyang napadaan sa karinderya ng mag-asawang Pedro at Aling Lucia. Ngunit binilisan na lamang niyang paglalakad. Patay mali siya si Pedro na parang walang nangyari kagabi. Nang araw din yun, natanggap siya sa trabaho sa isang sari-sari store. Ang kanyang gagawin ay mag-assist lamang ng mga customer. Mas maliit ang sahod niya rito kumpara sa karinderya ni Pedro. Pero aniya, mas mabuti na ito kaysa sa wala. Naging maganda naman ang unang araw niya sa trabaho. Ngunit hindi rin ito nagtagal nang dumating si Aling Lucia, galit na galit. Hoy! Malandi kang burikat ka! Sigaw ni Aling Lucia at sinugod si Cindy na noon ay may ina-assist na isang customer. May bakod sa loob ng tindahan kung kaya't hindi makapasok si Aling Lucia. Kinalampag niya ang bakod. Hoy! Burikat! Lumabas ka rito! Gigil na sabi ni Aling Lucia. Nakuha ni Aling Lucia ang atensyon ng karamihan sa mga taong nakakarinig sa ingay na idinudulot niya sa labas ng tindahan. Pati na rin sa mga nagdaraang tao ay napapahinto na lamang upang makiusyoso. Aling Lucia, bakit po? Ano pong kailangan ninyo? Sabi ni Cindy, hindi maitatago ang kaba sa kanyang buong muka. Naguguluhan siya kung bakit siya sinugod ng matanda. Bakit ako nanditong burikat ka? Ano sa tingin mo? Matapos mong hututan ng pera ang asawa ko at nakitin siya?
tatanungin mo ako kung bakit ako nandito? Halos matunaw at namumula na si Cindy dahil sa kahihiyan. Aling Lucia, hindi po yan totoo. Hindi ko inakit si Sir Pedro at hindi ko rin po siya inututan ng pera. Mali po kayo ng pagkakaintindi. Oy, ganon. Anong tawag mo rito, ha? Ani ng matanda. Ang unang ipinakita kay Cindy ay ang screenshot kung saan hinalikan siya ni Pedro sa liig. Nawindang siya. Ngayong nalaman niya na may nakakuha pala ng litrato sa pangyayaring yun. Matapos, ipinakita naman ni Aling Lucia ang screenshot sa mga tao sa paligid. Tingnan nyo mga kabarangay! Mga akit ng asawa ng ibang malanding burikat na to! Aling Lucia, huwag naman po kayong ganyan. Bigla na lang po akong hinalikan ni Sir Pedro sa leeg nung oras na yon. Pero itinulak ko po siya at tumakbo agad ako palabas ng karinderya ninyo. Wala pong nangyari sa amin. Kaya nga po ako umalis ng karinderya ninyo dahil sa pangyayaring yan. Kung tutuusin nga po, ako dapat ang nagsumbong sa barangay. Pero hindi ko na ginawa. Hindi ko na pinalaki dahil gusto ko ng tahimik na buhay. Well, so anong gusto mong palabasin? Ha, natanga ako na mali ako sa pagkakaintindi? Mali po kayo ng pagkakaintindi. Kung ganon, halika rito. Lumabas ka. Pag-uusapan natin ito ng mabuti. Pupunta tayo sa barangay. Nilapitan sa Cindy ng may-ari ng sari-sari store. Sige na, Cindy. Pumunta ka na sa barangay. Naabalang tindahan ko dahil sa babaeng yan. Sabi naman ng may-ari. Ayaw man lumabas ni Cindy. Napilitan na lamang siya dahil ang may-ari ng tindahan na mismo ang nag-utos sa kanya. Pagkatapak niya sa labas ng tindahan ay sinabunutan kaagad siya ni Aling Lucia at kinaladkad. Galit na galit ang matanda sa kanya. Napaiyak na lamang siya, hindi lamang dahil sa pisikal na sakit kung hindi dahil sa kahihiyan. Kahit alam niyang inosente siya, ay hindi naman yon inisip ng ibang tao sa kanya. Pakiramdam niya, napakarumi niya na sa tingin ng ibang tao. Wala na siyang ibang nagawa kung hindi ang umiyak na lamang habang sinasabunutan siya ni Aling Lucia. Wala man lang ni isang tumulong sa kanya. Ang mga tao sa paligid ay kinunan lang ng video ang nangyayari. Mas inuna pa nilang makakuha ng video upang may pang-reel sila kaysa naman tumulong sa kanilang kapwa. Dumating ang magkapatid, sina Jeremy at Leo, ang mga itong umawat sa matanda. Parehong umiiyak na ang magkapatid. Tama na po, nasasaktan na po si Mama. Umiiyak na sabi ni Leo. Tama na po, Aling Lucia. Kawawa naman po si Mama. Ani naman ni Jeremy na umiiyak na rin. Napagod si Aling Lucia sa pagsabunot kay Cindy, kaya naman tumigil na ito. Pawis na siya, hingal na hingal, at ang lagkit niya ng tingnan. Yan ang bagay sa malalanding babae na kagaya mo. Pumapatol sa asawa ng iba. Subukan mo pang lumapit sa asawa ko. Mas malala pa dyan ang gagawin ko sa'yo. Hindi po ganyan si Mama. Anong hindi? Hoy, kayong dalawa. Huwag kayong mangialam sa away na matatanda. Kung ayaw niyong pag-untugin ko kayong dalawa. Silbahay kayo, Aling Lucia. Hindi na pinatulan pa ni Aling Lucia ang dalawang bata. Sa halip ay umalis na lamang ito at umuwi. Naiwan si Cindy sa sidewalk na niyakap ng mga anak. Sila pa rin ang sentro ng atensyon ng mga tao. Patuloy pa rin silang pinagmamasdan ng mga tao na para bang isa silang atraksyon sa zoo. Wala man lang isang tumulong sa kanila. Mama, okay lang po ba kayo? Umiiyak na tanong ni Jeremy. Oo anak, ayos lang ako. Huwag niyo akong alalahanin. Ani naman ni Cindy na tumikil sa pag-iyak upang ipakita sa mga anak na ayos lang siya. Pinunas niya na ang kanyang luha sa kanyang mga mata. Tumayo siya mula sa pagkakaupo sa sidewalk at pinagpag ang kanyang damit. Bakit ba kayo nandito? Dapat nasa bahay kayo ngayon. Inutusin lang po kami ni Mang Cardo na mag-deliver ng pagkain sa kabilang barangay. Bibigyan daw po kami ng tag-20 ni Jeremy. Kaya talaga, sinabi ko naman,
Huwag kayong magtrabaho. Ako nang bahala sa lahat. Sayang din po kasi yun, Mama. Pero Mama, ayos lang po ba kayo? Oo, ayos lang ako. Sige na, umuwi na kayo at magtatrabaho pa ako. Diretso na kayo sa bahay ha. Huwag na kayong magpagala-gala. Sige po, Mama. Pero kayo po, dapat po umuwi na po muna kayo. May mga galos pa kayo sa braso. Band-aid lang yan. Sige na mga anak. Sumunod na lang kayo ha. Huwag na matigas ang ulo. Pinagtitinginan na tayo ng mga tao. Ayaw man umuwi ng magkapatid ay napilitan na sila. Umuwi na lang ang dalawa. Saka naman unti-unting ibinaba ng mga ososero at ososera ang kani-kanilang cellphones at nagsibalikan na sila sa kani-kanilang business. Si Cindy naman ay muling pumasok sa pinagtatrabahuang sari-sari store na para bang walang nangyari. Pasensya na po madam sa nangyari. Hindi lang po yun pagkakaintindihan. Duda ang kanyang among babae sa kanyang sinabi. Aminado kasi ito na maganda naman talaga siya at maaari siyang magustuhan ng asawa nito. Ayaw nitong magaya ito kay Aling Lucia na nasulutan ng asawa. Nako Cindy, hindi naman sa inuhusgahan kita. Pero siguro kailangan mo nang umalis dito sa tindahan ko. Ayoko nang pinagsisismisan ng mga tauhan ko ng maraming tao. Madam, wala naman pong katotohanan ng lahat ng paratang ni Aling Lucia sa akin. Hindi po totoo na inakit ko ang asawa niya. Ayaw niya lang po talagang maniwala sa akin. Naiintindihan ko na ngayon ang side ng kwento mo. Pero hindi naman yun ang pinaniniwalaan ng iba, Cindy. May ebidensya laban sa'yo. At yun ang mas pinaniniwalaan ng mga tao. Kaya sige na, maghanap ka na lang ng iba mong mapapasukang trabaho. Eto ng 300 mo, umuwi ka na. Inabutan siya ng 300 pesos ng kanyang amo. Labag man sa loob niya ay tinanggap na lamang niya ito dahil wala rin naman siyang ibang pagpipilian. Umalis na lamang siya gaya ng pakiusap ng kanyang amo. Naghanap siya ng ibang tindahan na pwede niyang pagtrabahuhan, ngunit kumalat na sa buong barangay ang nangyaring pamamahiya sa kanya ni Aling Lucia. Ang iniisip ng lahat ay totoong paratang ng matanda. Sobrang sakit para kay Cindy na ganito ang tingin sa kanya ng mga tao. Pakiramdam niya napakarumi niyang babae. May mga tao pa siyang nadaraanan na kung makatingin sa kanya ay parabang hinuhusgahan nila ang kanyang pagkatao. Sus, totoo naman pala ang bali-balita. Naninira naman pala talaga ng pamilya ang babaeng yan. Oo nga naman, Mari. Baka ngayang dalawang anak niya. Anak yan sa mga mayayamang lalaki na may asawa na pinatulan niya noon. Kaya yan tuloy, single mother ang bagsak. Kaya nga ano? Gusto man niyang sumbatan ng mga tao sa paligid niya, ay pinili niyang maging tahimik at magpasensya. Alam niyang walang magandang maidudulot kung sasagutin niya ang mga ito. Wala siyang balak na patunayan sa ibang tao na inosente siya. Hahayaan na lamang niya na isipin ng mga ito kung anong gusto nilang isipin tungkol sa kanya. 6:00 ng gabi nang makauwi siya sa kanilang inuupahan. Mama, bakit po ang aga ninyong makauwi? Tanong ni Jeremy. Umalis na ako sa trabaho ko mga anak. Maghahanap na lang ako ng iba bukas. Pero may sahod naman ako. 300 yan kanina. Pambili ng pagkain ngayong gabi. Mama, eto po yung tig-20 kami ni Leo. Eto na lang po yung gamitin ninyong pambili ng itlog. Huwag na, sa inyo yan. Pinaghirapan yung sahurin yan. Kaya bilhin niyo ang gusto niyo para sa pera ninyo. May pera pa naman ako rito. Bibili na lang tayo ng manok sa labas, yung tag-20. Masaya niyang sabi sa kanyang mga anak. Nagsaya naman ang dalawang bata dahil paborito nila itong tag-20 manok na ibinibenta ng kanilang kapitbahay. Samantala, sa Maynila, nagmamaneho ng sariling kotse ang binatang si Manny. Galing siya sa trabaho.
Maya-maya ay nakatanggap siya ng tawag mula sa lalaking inutusan niya upang hanapin ang kanyang dating nobyang si Cindy. Sinagot niya ang tawag gamit ang earphone niya. Hello? Sir, napanood niyo na po ba yung viral video ngayon sa Facebook? Viral? Ay, meron dun. May viral po ngayon na video kung saan sinasabunutan ng isang matandang babaeng hinahanap ninyo. Sa gulat ni Manny, naihinto niyang kotse sa gitna ng kalsada. Mabuti na lang at walang nakabangga sa kanya mula sa likuran. Ano? Si Cindy ba itong tinutukoy mo? Opo sir, siya po yan. Maririnig po sa video na tinatawag siyang Cindy ng ilang tao sa paligid. At kamukhang kamukha po niya ang dati ninyong nobya. Send mo sa messenger kong video na yan. Gusto kong panoorin. Ngayon na ngayon din. Sige po sir, isasend ko na po kaagad. Ibababa ko na po ang tawag. Naputol na ang linya sa kabila. Itinabi ni Manny ang kotse niya sa kabilang gilid ng kalsada at doon hinintay ang video. Malakas ang pagkalabog ng kanyang dibdib dahil sa kaba. Maya-maya natanggap niya ng video at pinanood niya ito. At dito nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang babaeng walang awang sinasabunutan ng isang matandang babae at sinasabihan ng kung ano-anong masasakit na salita. Si Cindy nga. Si Cindy nga ito. Bulalas niya at tumulo na lamang ang luha niya mula sa kanyang mga mata. Habang matagal niyang pinapanood ang video, naabutan niya ang parte ng video kung saan tinulungan ng dalawang batang lalaki, sina Leo at Jeremy si Cindy, laban sa mapang-abusong matanda. Napaisip si Manny kung sino ang ama ng dalawang batang tumatawag kay Cindy bilang kanilang ina. Sa edad ng mga ito, mukhang nasa 8 taong gulang pa lamang. Kung susumahin, maaaring siya ang ama ng dalawa sapagkat maraming beses na may nangyari sa kanila ni Cindy bago ito umalis sa buhay niya. Malakas ang kutob niyang anak niyang 2 bata, kaya naman muli niyang tinawagan ng lalaking kausap kani-kanina lang at inutusan nitong alamin kung saang lugar makikita ang mga tao sa viral video. Ganun na lamang kabilis ang kabog ng kanyang puso ng mga oras na iyon. Pakiramdam niya, abot kamay niya na ang pangarap niyang magkita silang muli ni Cindy. Kapag nakumpirma niyang anak niyang 2 bata ay bonus na lamang yun. Matagal na rin kasi niyang gustong magkaroon ng anak. Sa kabilang banda, sa kanilang bahay, pinapanood ni Carmina ang video na isinend sa kanya ni Enrico, ang lalaking inutusan niya upang hanapin si Cindy. Wala siyang naramdamang kahit ano habang nakikitang sinasabunutan ng matandang babae si Cindy. Wala siyang nararamdaman ni katiting na awa para sa babae. Ngunit ang kumuha ng atensyon niya ay ang 2 batang tumawag kay Cindy bilang kanilang ina. Hindi siya mapakali. Iniisip niya kung apo ba niya ang mga ito o hindi. Pero nananalangin siya na sana'y hindi. Ayaw niya kasing magkaroon ng problema sina Manny at Margaret kung sakaling may mangyaring kasal sa pagitan ng dalawa. Tinawagan niyang muli si Enrico at sinabing hanapin ang kinaroroonan ni Cindy. Ngayong viral na ito sa internet, mas magiging madali na lamang sa kanila na hanapin ang babae. Ang problema nila ay maaaring napanood na rin ni Manny ang video o hindi kaya mapapanood pa lamang. Kaya sinabi niya sa utusan na madaliin ang paghahanap kay Cindy. Samantala, sa Zambales, nag-extra ng paglalabas si Cindy. Mabuti na lamang, sa kabila ng pamamahiya sa kanya ni Aling Lucia, ay may mga tao pa ring naniniwala sa kanya. Kahit na sikat na siya sa kanilang lugar dahil sa mga kumakalat na video, ay hindi ito naging hadlang sa kanya upang maipagpatuloy ang paglaban sa buhay, alang-alang sa kanyang mga anak.
Dahil nga sumikat ang video na yon sa internet, ay pinag-uusapan sa barangay si Cindy at sina Aling Lucia at Pedro. Dahil may screenshot si Aling Lucia, ay kinakailangang magsinungaling ni Pedro. Maniwala kayo sa akin. Nakit talaga ako ni Cindy. Kaya wala akong ibang nagawa kung hindi patulan siya. Siyempre lalaki lang. Alam mo naman, Sir, mahirap talaga sa ating mga lalaki na labanan ng tukso. Paliwanag ni Pedro. Sir Pedro, napakasinungaling niyo talaga. Alam niyo hindi totoo yan. Aminin niyo ang totoo. Cindy, tigilan na natin to. Sinabi ko naman sa'yo, ayoko. Pero ikaw ang nagpupumilit. Ang sabi mo, gagawin mo ang lahat para sa pag-aaral ng mga anak mo. Binilan ko pa nga sila ng mga gamit nila sa eskwela sa mall. Sir, hindi po totoo yan. Ako nga pong dapat magsampa ng kaso sa iyo. Attempted rape dahil tinangka niyo akong gahasain. Bakit hindi ko kayo nagsampa ng kaso laban sa kanya? Tanong naman ng opisyales ng barangay. Dahil ayoko pong lumaki pa ang gulo. Hindi ko na masyadong pinalaki yun. Napakasinungaling mo talagang burikat ka. May mga ebidensya laban sa'yo. Itatanggi mo pa. Ebidensya? Screenshot lang ng video meron ka. Bakit hindi mo ilabas ang buong video nang magkaalaman na? Tama si Miss Cindy. Nasaan ang kabuuan ng video na yan ng pangyayaring yun? Wala ngang video. Picture lang yon. Aling Lucia, kitang-kita naman sa larawan na screenshot yon. Hindi lang yun basta larawan. Kaya ilabas mo ng video para matapos na. Kapag hindi mo inilabas ang buong video, ako ang magsasampa ng kaso. Dahil sa pananakit at pamamahiya mo sa akin. Aba, ikaw pa talaga itong may ganang magsampa ng kaso sa akin. At saan ka naman kukuha ng pang-abogado, Aber? O sige, sampahan mo ko ng kaso. Magsampahan tayo ng kaso. Sa huli, wala ring pinatunguhan ng kanilang pag-uusap. Pinauwi na rin sila ng barangay dahil hindi naman sila magkaayos. Hindi lamang si Cindy ang apektado sa pangyayari, kung hindi maging sina Jeremy at Leo. Inaasar sila ng mga batang nakakakilala sa kanila at inaakusahang burikat ang kanilang ina dahil malaking insulto ito sa kanila, kaya madalas silang napapaaway. Kaya naman, pinili na lamang nilang huwag lumabas ng bahay upang makaiwas sa gulo. Isang araw, habang nagtatanghalian ng tatlo, ay may kumatok sa kanilang pinto. Binuksan ni Cindy ang pinto. Bumungad sa kanya ang may-ari ng inuupahang kwarto na si Mariel. Magandang tanghali po, Ate Mariel. Pagbati ni Cindy sa babae. Oh, Cindy, kumusta naman kayo ng mga anak mo? Heto, okay naman po, ate. May sasabihin ako sa iyo, Cindy, pero huwag ka sana magagalit, ha? Bakit po, Ate Mariel? Kasi, darating na rito ang pinsan ko. Wala naman akong ibang kwarto na maibibigay sa kanila. Kaya kako, yung kwarto nyo na lang ang ibibigay ko sa kanya. Kaya bibigyan ko kayo ng 1 linggo para makapaghanap ng ibang kwarto. Pinapaalis niyo na po kami, Ate Mariel? Pag-aalala ni Cindy. Parang gano'n na nga, Cindy. Pero wala naman akong masamang tinapay sa inyo. Sadyang dumating lang talaga yung pinsan ko. Siyempre, priority ko siya dahil kamag-anak ko siya. Ate Mariel, huwag naman po sanang ganito. Masyado naman pong biglaan to. Hindi naman biglaan, Cindy. Kaya nga binibigyan ko kayo ng 1 linggo para makalipat. At saka, pinal na talaga ang desisyon ko at hindi na yun magbabago. Kaya huwag ka na sana magpumilit pa dahil hindi na talaga magbabago ang isip ko. Ate Mariel naman po, magmamakaawa pa sana si Cindy, ngunit tinalikuran na siya ni Mariel at niliyasan. Walang ibang nagawa si Cindy kung hindi ang mapahawak na lamang sa kanyang sentido. Hindi niya alam ang gagawin. Napapatanong siya sa Panginoon kung bakit sunod-sunod ang mga hindi magagandang bagay na nangyayari sa kanyang buhay. Aniya, ganoon na ba kalaki ang kasalanan niya sa Panginoon para mangyari ang lahat ng ito?
Sa huli, naging positibo na lamang siya sa buhay. Imbes na tingnan ang mga pangyayaring ito sa negatibong paraan, tiningnan niya na lamang ito sa mabuting perspektibo. Aniya, isang pagsubok lamang ang lahat ng ito at balang araw, makakaalis din siya sa lahat ng problemang ito. Sinara niya na ang pinto at muling bumalik sa pagkainan. Kumakain pa rin ang mga anak niya at walang kamalay-malay na ilang araw mula ngayon ay mapapalayas na sila sa kanilang inuupahan. Hindi alam ni Cindy kung saan sila kukuha ng pang-upa upang makalipat agad. Samantala, ang mga taong inutusan ng mag-inang Carmina at Manny, sa wakas ay nahanap na ang mag-iina. Kaagad nilang sinabi sa kani-kanilang amo ang address ni na Cindy. Naghanda naman ang mag-ina upang magtungo sa Zambales. Ang intensyon ni Carmina ay bigyan ng malaking pera si Cindy upang papuntahin ito sa malayong probinsya. Ang intensyon naman ni Manny ay upang magkabalikan sila at makabuo ng isang masaya at kumpletong pamilya. Ngayon, paunahan na lamang silang makahanap kay Cindy. Nang mga sumunod na araw, sinubukang maghanap ni Cindy ng mauutangan upang may pang-deposit and advance sa bagong uupahan. Ngunit ni isa ay walang nakatulong sa kanya. Kahit ang mga kamag-anak na sinubukan niyang utangan ay hindi rin siya pinahiram. Hindi lamang siya pinahiram, kung hindi hinusgahan din siya ng mga ito dahil sa kumakalat na video. Ganoon na lamang ang stress ni Cindy dahil sa mga nangyayari sa kanyang buhay. Sa huli, wala rin siyang ibang nagawa kung hindi ang umalis sa kwarto nila, dala ang kanilang mga gamit. Saan na po tayo pupunta ngayon, Mama? Tanong ni Jeremy habang bitbit ang ilan sa mga gamit nila. Pasensya na mga anak ha, hindi ko pa alam sa ngayon. Pero siguro, sa ilalim ng tulay muna tayo maninirahan ngayon. Ayos lang po, Mama. Huwag mo po kaming alalahanin. Ang importante po sa amin ni Jeremy, makita kayong masaya. Ani naman ni Leo na nakangiti sa kabila ng mga nangyayari. Napangiti na lamang si Cindy nang marinig ang sinabi ng kanyang anak. Maya-maya pa nadaanan nilang karinderya ng mag-asawang sina Aling Lucia at Pedro. Lumabas ng tindahan si Aling Lucia at humarang sa daanan nila. O ano, napalayas na kayo? Nakapamaywang nasabi ng matanda. Hindi sumagot si Cindy. Sinenyesan na lamang niyang mga anak na wag nang pansinin ng matanda. Nagpatuloy sila sa paglalakad pero muling humarang sa kanila si Aling Lucia. Mabuti naman at mawawala na kayo rito sa barangay na to. Pupunta na kayo sa malayo. Huwag ka nang aali-aligid sa asawa ko. Akala mo ba? Nagkataon lang na pinalayas kayo ni Maria sa inuupahan ninyo? Anong ibig niyo sabihin? Ang ibig kong sabihin, ako na ang uupa doon sa kwarto ninyo para mapalayas kayo. Binigyan ko siya ng mas malaking offer para naman masiguradong mapapalayas kayo rito. Ang mga babaeng kagaya mo na Makate, walang lugar dito sa barangay na to. Ganoon na lamang ang galit ni Cindy sa natuklasan. Sinamaan niya ng tingin ng matanda at naikuyong pa niya ang kanyang kamao. Pero pinili niyang maging mapagpasensya dahil yon ang lagi niyang itinuturo sa kanyang mga anak. Sa huli ay hindi niya na pinansin ang matanda at nagpatuloy na sila sa paglalakad. Samantala, sa dati nilang inuupahan, may isang kotseng nakaparada doon. Lumabas doon si Carmina kasama si Enrico. Kumatok sila sa pinto hanggang sa lumabas ang isang babae, si Mariel. Sino ho kayo? Pagtataka ni Mariel. Hinahanap ko ang babaeng nagngangalang Cindy. Nandyan ba siya sa loob? Ani naman ni Carmina. Naku, pasensya na po kayo. Pero umalis na po siya. Mag-iisang oras na po ang nakaraan. Umalis? Anong oras daw babalik? Ay nako, hindi po.
Pinaalis ko na po sila dito dahil may bago na pong titira sa kwartong ito. Ano? Sigaw ng dismayadong si Carmina. Ganoon na lang ang panghihinayang niya. Nasaan na siya? Alam mo ba kung saan siya lumipat? Pasensya na po pero hindi ko alam. Hindi pa po yata sila nakakahanap ng ibang matitirhan. Baka po sa ngayon palaboy-laboy na sila ngayon sa kalsada. Maglibot-libot na po kayo ngayon sa buong barangay. Madam, mabuti po kaya hanapin na lang natin sila. Baka po hindi pa sila nakakalayo. Suhestyon naman ni Enrico. Mabuti pa nga. Bilisan natin. Ani ni Carmina at pumasok na sila sa kotse. Nasa backseat siya. Si Enrico naman ang nagmamaneho. Naglibot-libot sila sa lugar hanggang sa nakita nila ang kanilang taong hinahanap. Nakita nila si Cindy na nagpapahinga sa gilid ng kalsada, dala ang mga gamit. Kasamang dalawa nitong anak na hinala ni Carmina ay kanyang mga apo. Ngunit at this point, wala siyang pakialam kung apo niya ba ang dalawang bata. Ang mas importante sa kanya ngayon ay mailayo si Cindy sa kanyang anak. Ipinara niya ang sasakyan sa gilid ng kalsada at nagmamadaling nilapitan si Cindy. Cindy? Pagtawag niya sa babae. Si Cindy naman, nawindang nang makitang babaeng pinakaayaw niya sa lahat. Napatayo siya sa gulat. Kayo, anong ginagawa niyo rito? Nandito ako dahil may gusto akong sabihin sa'yo. Gusto kitang tulungan. Nakangiting sabi ni Carmina na nagpapanggap. Paano niyo ako nahanap dito? Napanood ko yung nag-trending na video mo sa internet. Sobrang naawa ako sa'yo, kaya pinahanap kita. At heto nga, mabuti na lang at nahanap ka namin. Pinagmasdan ni Carmina ng malapitan ang dalawa niyang hinihinalang mga apo. Hindi niya maiwasang makita ang batang si Manny sa dalawang bata. Gayunman, binura din niya sa kanyang isipan ang mga yun at nag-focus siya sa isang pakikipag-usap kay Cindy. Anong kailangan niya sa akin? Wala akong kailangan sa'yo, pero gusto kitang tulungan. Sobrang naawa kasi ako sa'yo. Gusto mo magpunta ka sa Davao, doon mamuhay ka kasama ang mga anak mo. Magkano bang kailangan mo? 1 milyon? 2 milyon? Bakit niyo po ako tinutulungan? Imposible naman pong gagawin niyo yun nang walang dahilan o kapalit. Kilala ko po kayo. Ano ka ba, Cindy? Kung ano man ang mga nangyari sa nakaraan, nakaraan na yun. Huwag na nating ungkatin pa. Mag-move on na lang tayo. Ang importante ay ang kasalukuyan, kung paano mo mapapaganda ang buhay ng mga anak mo. Tama si Carmina. Yon ang nasa isip ni Cindy. Labag man sa loob niya, natanggapin ang inaalok ng matanda. Naisip niyang ito ang makabubuti. Kailangan niyang lunukin ang kanyang pride, alang-alang sa ikabubuti ng kanyang mga anak. Sigurado po ba talaga wala kayong ibang masamang intensyon sa akin? Paniniguro ni Cindy. Wala na, Cindy. Nagbago na ako. Hindi na akong dating salbahe. Alam kong malaki ang nagawa kong pagkakamali sa'yo. But I swear, nagbago na ako. Pinakiramdaman ni Cindy kung nagsasabi ba ng totoo si Carmina. Gustuhin man niyang maniwala ay nahihirapan siya nga gawin yun. Sa ngayon, dadalhin ko kayo sa hotel para makapagpahinga kayo roon. Tapos bibilhan ko kayo ng tiket papuntang Davao. Bibilhan ko kayo ng bahay roon at bibigyan ng paunang puhunan para naman makabawi ako sa iyo sa lahat ng atraso ko sa iyo sa nakaraan. Ama, sige na po. Pumayag na po kayo. Mukha namang mabait po ang Ali. Sabi naman ni Leo. Dahil sa sinabi ng anak ay pumayag na si Cindy. Pumasok sila sa kotse ni Carmina at umandar naman ang kotse. Ngunit hindi pa man ito nakakalayo ay may isang kotseng itim ang humarang sa kanila. Dahilan upang mapahinto ang kanilang kotse. Maya-maya pa'y lumabas ng kotseng yun si Manny. Nagalit na galit. Kumatok siya sa pinto sa tabi ng driver. Binuksan naman ito ni Carmina ng kabado. Oh, anak, bakit ka nandito? Anong ginagawa niyo, ma? Anong ibig mong sabihin?
Sinubukang buksan ni Manny ang pinto sa likod, ngunit nakalak ito. Buksan niyo, ma! Kukunin ko si Cindy! Bumukas ang pinto dahil si Cindy mismo ang nagbukas noon. Maya-maya'y lumabas ito ng kotse sa loob ng nakalipas na maraming taon. Sa unang pagkakataon, muling nagtagpo ang kanilang mga tingin. Parehas silang hindi makapaniwala na dumating ang araw na ito na muli sila magkikita. Si Manny, napaiyak at hindi alam ang sasabihin. Ang tanging nagawa na lamang niya ay yakapin si Cindy. Si Cindy naman, niyakap na din pabalik si Manny. Manny, umiiyak na sabi ni Cindy. Lumabas din sa kotse sina Leo at Jeremy. Pareha silang naguguluhan sa mga nangyayari. Pasensya na, Cindy. Alam ko na ang totoo. Sina mama at papa ang dahilan kung bakit umalis ka nun. Tinakot ka nilang papatayin ka nila kapag hindi ka umalis sa buhay ko. Pasensya na rin, Manny. Sobrang natakot lang ako. Natutuhanin nila ang pagbabanta nilang yon. Mahal na mahal ko ang mga magulang ko. At ayoko mapahamak sila ng dahil sa akin. Kaya umalis ako. Huwag ka na humingi ng pasensya. Sina mama at papa ang may kasalanan ng lahat. Pero hindi na bale. Magsisimula tayo sa panibago. Okay ba? Tumigil sila mula sa pagyayakapan. Wala ka pa rin bang asawa, Manny? Wala. Mahal kita at hindi ko kayang magmahal ng iba. Ikaw lang ang babaeng nasa puso ko ngayon. Ikaw ba? Ngumiti naman si Cindy. Wala, Manny. Hindi ko rin kayang maghanap ng ibang lalaki. Kahit hirap akong palaki ng mga anak natin, pinili ko maging single mom dahil may maliit na pag-asa sa puso ko na darating ang araw na ito. Anak natin? Pag-uulit ni Manny dahil hindi ito makapaniwala sa kanyang narinig. Tama ang narinig mo. Tinapunan ng tingin ni Manny sina Jeremy at Leo na nasa gilid na lamang nila. Unang tingin pa lamang niya sa mga bata ay nakaramdam na agad siya ng lukso ng dugo sa mga ito. Buntis ako noong umalis ako. Napaiyak si Manny at napaupo siya upang makapantay ang dalawa. Sa kanya niyakap ang mga ito. Mga anak, ako si Manny. Ako ang tatay ninyo. Emosyonal na sabi ni Manny. Kayo pong tatay namin? Ani naman ni Leo na hindi makapaniwala. Oo anak, ako nga. Gumuhit ang aboteng ng ngiti sa labi ng dalawa nang magkapalitan sila ng tingin. Ganon na lang kalaki ang saya nga nararamdaman nila ng mga oras na yun. Tama ang mga narinig niyo, anak. Siyang tatay ninyo. Manny, kambal sila. Eto si Jeremy at eto naman si Leo. Ngumiti si Manny at pinunas ang luha sa mga mata. Sa kanya hinawakan ang magkabilang kamay ng dalawang bata at muling tumayo. Cindy, napanood ko yung video na nag-viral sa internet. Please, huwag ka na mag-explain. Alam kong hindi totoo ang lahat ng paratang sa'yo. Ganun ako confident na hindi mo yun magagawa. Maraming salamat, Manny, sa tiwalang ibinibigay mo sa akin. At hindi rin ako papayag na walang gawin sa mga taong yan. Sisiguraduhin kong pagbabayarin ko sila sa lahat ng ginawa nila sa'yo. Si Carmina naman naiwan sa loob ng kotse na hindi alam kung paano ipapaliwanag ang lahat sa kanyang anak. Sumakay na kayo sa kotse ko. Huwag kayong sumama kay mama. Siguradong plano niyang ilayo kayo sa akin. Baka alam niyang hinahanap kita. At gusto niyang unahan ako. Mabuti na lang, nadatnang ko kayo rito. Ganun pala. Kaya pala gusto niya kaming dalhin sa Davao. I see. Tama nga ang hinala ko. But no worries. Wala na makapaghihiwalay sa ating ngayon, Cindy. Pinasakay na ni Manny si Cindy at ang kanilang mga anak sa kanyang kotse. Dinala rin niya mga gamit ng kanyang mag-ina mula sa kotse ng kanyang ina, papasok sa kanyang kotse. Saka naman lumabas si Carmina at kinausap siya. Anak, ano bang ginagawa mo? Bala ko magsimula ng panibagong buhay kay Cindy.
at sa mga anak namin. Yun ang ginagawa ko. Please lang, Ma. Wag na wag mo nang guguluhin ang buhay namin ng pamilya ko. Dahil kapag ginawa niyo yun, hindi ako mananahimik na lang sa tabi. Anak, bakit ba kasi hindi mo nalang pakasalan si Marga? Galit sa konsumisyon na sabi ni Carmina. Si Marga na naman. Wala kayong ibang bukang bibig kung hindi ang babaeng yun. Nasabi ko na sa inyo ang dahilan at wala akong balak na magpaliwanag ulit. Please lang, Ma. Umuwi na kayo. Sabihin mo sa kanya, maghanap na siya ng iba. Pagod ako ngayon. Ayoko makipagtalo. Ani ni Manny at pumasok na sa kanyang kotse. Saka ito minaneho, dala ang kanyang mag-iina sa Maynila. Si Carmina, naiwan sa gilid ng kalsada, naiinis at nagagalit. At dito na rin siya sumuko. Napagtanto niyang wala nang kahihinatnan pa ang lahat ng kanyang effort upang maituloy ang kasal ng kanyang anak kay Margaret. Sa huli, pumasok na lamang siya ng kotse at inutusan si Enrico na bumalik na sa Maynila nang nanghihinayang. Samantala, sa kotse nasa backseat sina Leo at Jeremy na tuwang-tuwa dahil itong unang beses nilang makasakay sa isang mamahaling kotse at naka-aircon pa. Nasa tabi naman ni Manny si Cindy. Cindy, I'm sorry ulit dahil sa ginawa ni Mama. Hindi ko alam na buntis ka nung umalis ka. Siguradong sobrang hirap sa'yo na maitaguyod sila ng mag-isa. Sobrang hirap, pero kailangan kong tiisin. Alang-alang sa kanila. Nabalitaan ko nga rin palang tungkol sa pagpapalaya sa'yo sa inuupahan mong kwarto. Galing ako ron at nagtanong-tanong. Doon ko nalaman na pinalayas nila kayo. Oo, si Aling Lucia ang may pakana ng lahat. Nirentahan niya ang kwarto ko ng mas malaking halaga para mapalayas kami sa kwartong yun. Sino si Aling Lucia? Pagtataka naman ni Manny. Siya yung matandang babae na nabunot sa akin doon sa viral na video. Bang klase? Pinahiya ka na nga ng ganun. Nagawa ka pa niyang palayasin sa inuupahan mong kwarto. Kahit na alam niyo may dalawa kang mga anak at mag-isa mong pinalaki. Bakit ganun siya kasama sa'yo? Hindi ko rin alam, pero pakiramdam ko, naiinggit siya sa akin dahil mas bata ako at mas maganda kaysa sa kanya. Napakasilosa talaga kasi niya. Ganun ba? Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong makakamit mo ang hustisya para sa'yo. Take my words for that. Huwag naman eh, hayaan na lang natin sila. Maging masaya na lang tayo na kumpleto na tayong pamilya. No. Hindi ko palalagpasin ang lahat ng kasamaan nila sa inyo. Matapos ang ilang oras na biyahe, dumating sila Manny sa Maynila. Dinala sila ni Manny sa condo unit nito na 70 square meters. Sa unang pagkakataon ay nakatapak sa isang marangya at ingranding bahay ang magkapatid, bagay na ikinatuwa nila. Magmula noon, bumawi si Manny sa kanyang mag-ina. Ipinatransfer din niya ang anak sa Maynila at pinag-aral sa isang pribadong eskwelahan. Doon ay muli nilang pinatatag ang kanilang pamilya. Binilhan ni Manny ang kanyang mga anak at si Cindy ng maraming kagamitan, mga damit, sapatos, alahas, laruan at kung ano-ano pa. Bumawi siya sa ilang taong pagkawalaya sa kanyang mag-iina. Isang araw ay inimbestigahang mabuti ni Manny ang tungkol sa pamilya ng mag-asawang Aling Lucia at Pedro. Dito niya nalaman na nangungupahan lang pala ang mga ito sa nakatayo nilang karinderya. Dahil doon, upang makaganti, binili niyang lupang kinatatayuan ng karinderya dahilan upang mademolish ang nasabing karinderya. Ganoon na lamang ang pag-aalala ng mag-asawa kung paano pa sila makapagtitinda muli, lalo pat kolehiyo ng kanilang anak na nag-aaral sa Maynila. Kailangan nila ng kita upang mapagtapos ng pag-aaral ang mga anak. Hindi sumuko ang mag-asawa. Nagtayo sila ulit ng bagong karinderya na malapit din sa kanilang lugar. Ngunit binili ulit ni Manny ang lupang kinatatayuan ng mga iyon dahilan upang muli silang mapalayas.
hindi pa rin sumuko ang mag-asawa. Muli silang nagtayo ng panibagong karinderya. Ngunit binili ulit ni Manny ang lupang kinatatayuan nito. Sir, kayo rin ang bumili ng 3 lupa na dati naming pwesto. Tapos ngayon, bibilhin mo na naman ang lupang ito. Aba't hindi na ata normal to? Pagrereklamo ni Aling Lucia sa matinis na boses. Talagang hindi ito normal. Susundan ko kayo kahit saan kayo pupunta. Sisiguraduhin kong hindi kayo makapagtatayo ng negosyo. Dahil pipigilan ko kayo gamit ang pera ko. Nagtingina ng mag-asawa at nagalit. Aba teka lang naman, sino ka ba? At bakit mo ginagawa ito sa amin? Sino ako? Ako lang naman ang asawa ni Cindy. Wala siyang alam na ginagawa ko ang lahat ng ito. Ipinaghihiganti ko siya dahil sa ginawa niyo sa kanya noon. Teka, sinong Cindy bang sinasabi mo? Sinong Cindy? Siya lang naman yung babaeng sinabunutan niyo at nag-viral sa internet. At nalaman ko ring minanyak siya ng walang hiya mong asawa. Tapos, inupahan mo ang kwatong inuupahan nila para mapalaya sila. O ngayon, alam mo na. Nalaki ang mga mata ni Aling Lucia at Pedro sa kanilang natuklasan. Pinagmasdan nila ng mabuti mula ulo hanggang paa si Manny. Hindi sila sigurado kung paniniwalaan ba nila na asawa siya ni Cindy. Asawa ka ni Cindy? Imposible yun. Ani naman ni Pedro. Wala akong kailangang patunayan sa inyo. Teka sir, wala kaming ginagawang masama sa kanya. Walang maitutulong yung pagsisinungaling ninyo. Titigilan ko lang kayo kung gagawa kayo ng video kung saan hihingi kayo ng tawad kay Cindy. At pagkatapos, ipapakita nyo ang kabuuan ng video ng pangyayari. I-upload nyo sa internet para malaman ng lahat ang katotohanan. Nang sa ganon, luminis ulit ang pangalan ng asawa ko. Aba't hindi pwede yun. Balak mo pa kaming ipahiya sa buong bansa. Kagaya ng ginawa nyo kay Cindy. Sirang-sirang reputasyon at dignidad niya dahil sa maling akusasyon niyo sa kanya. Kaya dapat lang na ikaw naman ang mapahiya. Kung ayaw mong gawin, wala namang problema sa akin. Pero makakaasa ka. Susundan ko kayo kahit saan kayo magpunta. Sisiguraduhin kong hindi kayo makapagtatayo ng sariling negosyo. Mamamatay kayo sa gutom. Teka sir, huwag niyo naman gawin ito sa amin. Ani ni Aling Lucia at hinawakan pang braso ni Manny. Marahas itong iniwasan ni Manny. Huwag mo akong hahawakan, matanda. Wala kang idea kung gaano ako kagalit sa inyong dalawa. Napakawalang puso ninyo. Kaya dapat lang ito sa inyo. Napaiyak na lamang si Aling Lucia. Si Pedro naman ay hindi alam ang gagawin. Nang gabing yun, pinag-isipan nilang mabuti kung gagawin ba nila ang ipinag-uutos ni Manny. Marami silang utang na kailangan nilang bayaran. Kapag hindi nila ito nabayaran, ay baka mapakulong pa sila. Nanghihingi na rin ng budget ang kanilang kolehiyalang anak sa Maynila. Kaya naman, labag sa kanilang loob ay gumawa si Aling Lucia ng video kung saan nagsusori siya kay Cindy at sinundan pa ito ng pagpapaliwanag kung ano ba talagang tunay na nangyari. Kinuha niya rin ang original na video mula sa kanilang tauhan sa karinderya at in-upload niya din kasabay ng apology video nito. Mabilis itong kumalat sa internet. Ang lahat ng nahusga noon kay Cindy ngayon ay nagsisipaghingi ng tawad dahil sa mali nilang panghuhusga. Muli ay bumalik ang reputasyon at dignidad ni Cindy bilang isang babae. Cindy, ganun pala ang ginawa siya ng lalaking yun. Ipakulong mong lalaking yun. Galit na sabi ni Manny nang mapanood ang video. Huwag na. Hindi naman nga ako pinilit nang tumakbo ko palayo. At saka, sigurado yung pagkalat pa lang ng video. Yung palang, malaking parusa niyon. Siguradong habang buhay na magdadala sa kanya yun ang kahihiyan. Kung yan ang desisyon mo, ikaw ang bahala kung ganun. At hindi nga nagkamali si Cindy dahil magmula noong kumalat ang video na yon ay hindi na nakalabas pa ng bahay si Pedro dahil sa sobrang kahihiyan. Kaliwat kanan kasi ang panghuhusga sa kanya ng mga tao. Wala siyang mukhang maihaharap sa mga ito.
Ilang araw ang lumipas. Sa wakas, naibalik na sa kanila ang pagkakarinderya. Pero dahil nandun si Pedro, ay konti na lamang ang kumakain sa kanila. Kaya naman, nagpasya si Aling Lucia na wag nang isama si Pedro sa kanilang negosyo. Ang akala nila, muli silang babalikan ng mga customer kapag wala na sa karinderya si Pedro. Ngunit mali sila ng akala dahil lalo pang nalubog ang kanilang karinderya. Bihira na lang kasi kung may kumain sa kanila. Nakuha kasi ng mga taong simpatsya ni Cindy. Ayaw nilang suportahan ng mga katulad ni na Aling Lucia at Pedro na walang kasing sama ang pag-uugali. Kaya naman sa huli, nagsara din ang kanilang negosyo at bumalik na lamang sila sa pagtitinda ng mga gulay at prutas sa palengke. Habang buhay nang nalagay sa kahihiyan ang kanilang mga pangalan, habang pinagdudusahan ng dalawang kanilang kasalanan, si Cindy naman ay pinakasalan si Manny sa isang 5-star hotel kung saan imbitadong ilan sa mga malalapit na kamag-anak at kaibigan nila. Si Margaret naman ay nakapagnobyo na ng iba at nakamove on na rin kay Manny. Si Carmina naman ay tinanggap na lang ang desisyon ng kanyang anak. Aniya, masyado na siyang matanda at masyado na ring matanda si Manny upang pag-awayan pa nila kung sinong magiging asawa ni Manny. Humingi rin ng tawad si Carmina kay Cindy dahil aminado naman siyang mali talaga ang mga nagawa niya noon. Higit sa lahat, naging malapit si Carmina sa kanyang mga apo. Sa tuwing makikita niya ang mga apo, naaalala niya ang batang si Manny. Pakiramdam niya, bumalik siya sa panahon na pinakagustong balikan ng bawat magulang at yun ay ang panahon kung saan maliliit pa lamang ang kanilang mga anak. Sa huli, ang dating magulo at magusot nilang buhay ngayon ay nagiging maayos at komportable na. Tunay ngang ibinababa ng kapwa ay siyang itinataas ng Diyos. Magsilbing aral sana ang kwentong ito upang maging pantay-pantay ang pagtingin sa kapwa, mapamahirap man o mayaman. Pare-parehas lamang tayong nilalang ng Diyos sa mundong ito upang gumawa ng kabutihan. At dito na po nagtatapos ang kwento para sa araw na ito. Sana po'y nagustuhan ninyo ang kwentong ito at kinapulutan ng aral. Muli, maraming salamat sa patuloy niyong suporta sa ating channel.